Ito po ayon kay Harry Roque. Pagdating po sa International Criminal Court, si Harry Roque ang kaisa-isa. Ulitin ko po. Si Harry Roque ang kaisa-isa na abogado na certified na pwedeng humarap sa ICC. Hindi pala lahat ng abogado pwedeng humarap. Opo. Siya po ang kaisa-isa sa Pilipinas. Ay grabe pala. Kaya pag nagsalita si Harry Roque tungkol sa mga ICC, makikinig tayo. Kasi siya pala kaisa-isang certified, qualified na maging abogado sa ICC. Kasi sinisiraan nila si Harry Roque. Si Harry Roque daw mataba, si Harry Roque daw butanding. Wala pong kinalaman yun. Kung si Harry Roque po ang kaisa-isang abogadong Pilipino na pwede pong gamitin o pwede pong magtanggol sa ICC, ay ibang uri po yung level ng usapan niya. Pag nagsalita si Harry Roque tungkol sa ICC, siya po ang pinaka-qualified sa ating lahat. Wala kayong magagawa doon. O ano po sabi ni Harry Roque? Aba, pag ikaw pala nakipagtulungan ka sa ICC, ano po ibig sabihin ng pakikipagtulungan? Pinapasok mo yan. Pinapasok mo yung ICC. Hinayaan mo rito mag-imbestiga. Tapos pag naglabas yung ICC katulad ng Russia, kay Putin na naglabas yung ICC ng warrant of arrest, tumulong ka para maaresto yung iwawarrant nila dito sa Pilipinas. Hindi naman tayo member. Hindi tayo under jurisdiction. Aba, pwede palang i-impeach yan. Impeachable offense pala yan. O yan ang real talk. Yan po ang maliwanag na paglabag. Hindi po yung katulad ng ginawa sa SMNI na bago mag-conduct ng preliminary investigation ng NTC, sinuspend na. Yari kayo pagdating sa Court of Appeals niyan. Titignan natin. Sana may danyos, no? O sana tanggalin na yung NTC. Pagka napatunayan na kayo'y lumabag sa due process, wala kayong karapatan na mamuno dyan sa NTC. Pero yun nyo, imbestigahan pa lang. Kaya po, Summer, thank you very much sa 8 Hong Kong dollars. Yan. Buena mano. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, nakakaawa. Naawa rin po ako kasi minsan natin naging kakampihan. No? Ang taas ng level nung ni Pangulong Duterte. Ang taas po ng level ng sinundan. May hindi nyo masisisi kung ang sinundan ni Pangulong Marcos ay si Pinoy. Baka may pagmalaki talagang mga projects. Pero si Pangulong Duterte po yung sinundan. Di ba? Ang mahirap, hindi na lang umamin na nagsisimula pa lang kami. Maunawaan pa namin pa lang, 1.5 taon pa lang ang administrasyon ng mga Marcos. Pinoporma pa lang namin yung mga dapat gawin. Wala pa tayong ganong proyekto kasi nagsisimula. Mauunawaan pa namin. Pero yung pagmalakihan nyo kagad kaming mga vlogger na iiyak daw yung mga DDS dahil nagbabayad ng utang si Marcos. Iiyak daw yung mga DDS dahil nakapag-uwi ng 4 trillion. Yun lang po ang dalawa nilang pinagmamalaki. Nakakaawa po. Wala pong napababa yung presyo ng bigas. Wala pong nakapagtayo ng mga malalaking proyekto. Katulad po ng kay Pangulong Duterte. Mayat-maya, di ba, nalulula tayo. Hindi na nga natin na parang ano ba yan? Mayat-maya na lang merong inauguration. Mayat-maya po talaga. Real talk po. Mayat-maya may inauguration. Hindi mo na nga manamnam. Alam niyo yun, parang nasa ka, yung hindi mo ma-appreciate na gano dahil parang unli kain. Ano tawag doon? Nasa buffet ka na masasarap lahat. Ganun po tayo ng Pangulong Duterte. Yung buffet po, na masasarap lahat, hindi mo na ma-appreciate dahil sa sobrang dami. Mayat-maya, meron kang kakainin. Sabay pagdating po ngayon, putya. Ano achievement nyo? Nagbayad kami ng cheat. Nagbayad ka lang, puta, achievement ba yun? Umutang ka, natural babayaran mo. Kailan pa naging achievement? Kailan? Hindi nila maipagmalaki yung EDCA sites. Kailan pa po naging achievement ng isang pangulo yung pagbabayad ng utang? Ayan, wala pala na itayo.
Di ba? So, hindi na natin matandaan yung dami ng mga inaatinan ni PRRD ng mga inauguration ng mga natapos na proyekto. Ngayon po, halos wala po. Lalo na ngayon 2023. Bayad na nga lang ng utang eh. Buti pa ng 2022. Ikaw po, meron pang mga pabahay, di ba? Meron pang pabahay nung unang taon eh. Ngayon, miski yung pabahay, wala na rin eh. Naknang tinapay, oh. Nakakaawa po. Lahat po ng presidente nagbayad ng utang. Pero wala pong presidente na pinagmalaki na siya ay nagbayad ng utang. Alam niyo kung bakit? Kasi umuutang pa tayo eh. Ipagmamalaki mo lang na nagbayad ka ng utang kung yung lahat ng utang mo ay nabayaran natin. Naaawa po talaga ako. Nangantsaw po eh. Oh, nagbayad kami ng utang. Si Duterte ba hindi nagbayad ng utang? Reviewin niyo po. Nariyan naman oh. Hindi na ako. Ayan naman, nakita ko na pero hindi ko napapakita sa inyo. Ano kayo bali? Mag-research kayo bago kayo bumanat. Kung ilang taon si Duterte, ganun din karaming taon. Kung 6 years na nungkulan si Duterte, 6 years siya nagbayad ng utang. Si Pinoy nga napapatay-patay. Si Pinoy nga na halos wala tayong matandaan na ginawa. Nagbayad din po ng utang yun. Pero yung papatay-patay na si Pinoy, hindi po yan nakapag, hindi niya po pinagmalaki na siya ay nagbayad ng utang kasi hindi naman po proyekto yung pagbabayad ng utang. Ano ba kayo? Ngayon, mas malaki na utang natin. Hindi nyo ba naintindihan nyo? Mas malaki na utang natin. Uutangin nyo pa na nga yung budget na malaki, uutangin nyo pa. Yung ayuda, pasensya na kayo kung paulit-ulit ako. Yung ayuda na ipamimigay nyo 500 billion, mas malaki pa sa Bayanihan 1 and 2 budget. Alam niyo po ba yung Bayanihan 1 and 2? May ayuda na ron, may bakuna pa, at may mga pambili pa ng PPE. Ngayon po ba bibili tayo ng PPE? Hindi po. Bibili ba tayo ng bakuna? Hindi po. Purely ayuda lang? Opo. Purely ayuda? Bakit doble? Ng budget natin sa 2 taon. 1 taon na budget, ngayon pang ayuda, doble. Sa 2 taon na may ayuda na, may PPE pa, may bakuna pa. Saan gagamitin? Your hula is as good as mine. Pero nahuhulaan nyo kung saan gagamitin, no? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Norby Ilpanta, para sa akin, the best president na naabutan ko ay si President Digong. Pahayag naman ni NJ Scorpion, kawawa ang Pilipinas kapag ganito ang mga tao sa gobyerno sa panahon ng pandemic. Salamat kay PRRD sa serbisyong tapat. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Corazon Ramos. Bakit si VP Sara ang gusto nilang magsalita regarding WPS? Paano naman ang presidenteng Coutinho, siya dapat ang magsalita? Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.